Pag-usapan natin yung palitan ng mga salita itong si Anthony Taberna at si Senator Risa Ontiveros. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Meron kasing mga lumabas na issue regarding yung sinasabing insertion diyan sa paggawa ng or pag-prepare ng budget ng Senado, na nagkaroon ng komento itong si Tunying Taberna na hindi kagandahan. Ang sabi ba naman uy, ang dami mong baser ah. Ha? Bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Sabi ko gano'n. Sanay naman ako sa may nang babas sa akin. Pero sabi ng miss ko, pati daw siya binabas. Tapos pati daw po itong aking anak na si Zoe, bagamat ang billing ko naman sa kanila, wag nilang iintindihin yung mga ganyan-ganyan. Pati si Helga, yung aking bunso. Pero sila po yung tinatamaan din. Sapagkat patindi din naman kasi yung pinakawalan ng ating ginagalang na senador, Risa Ontiveros. Ito po ay may kinalaman sa isang broadcast natin ni Kumbatsero sa 2x2. Meron po kasing ganyan si Senator Risa Ontiveros. Siyempre, ang dami pong fans ni Senator Risa Ontiveros, di po ba? Sabi po niya, wala po akong BICAM insertions, yung first sentence niya. Tapos, wala sa program funds, period. Sabi niya, isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Yan po yung mensahe ni Senator Risa Ontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Kaya po medyo kahit paano nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news. Lalo pa at galing sa isang senador. Ang totoo po nun ito, magkakaroon tayo definition of terms. Kapag po sinabing insertion sa aking tingin, insertion, wala namang masama sa insertion. Ang insertion na tinatawag din pong amendment, wala naman po sanang masama. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng senador, hanggat hindi po sila ibinabawal, pati mga congressman for that matter, hanggat hindi sila binabawalan na mag-introduce ng amendments sa panukalang budget, pinapahintulutan po sila. Ibig sabihin, legal po yun. Kailan lang po nagiging masama ang insertion? Kapag po ang insertion, mga kababayan, ay in-implement na nakikialam po yung senador o kaya congressman dun sa implementation. Ano pa? Kung siya po ay nakikialam sa pagpili ng kontraktor, ano pa? Ito pinakamatindi. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. Bago tayo magtuloy-tuloy, pakiusap ko po, mga kapatid, mga kababayan, yung mga supporters ni Senator Risa Ontiveros, kung maaari lang po, gawin nating usapan talaga yung issue against Anthony Taberna, kay Katunying. Kung maaari lang po, huwag na nating idamay yung mga anak at siguro pati na yung asawa. Dahil ang nagawang komento ni Anthony Taberna, ni Katunying, ay komento niya na wala namang idea o wala namang nanggaling na suggestion galing sa pamilya niya, galing sa asawa or galing, lalong-lalo na, galing sa mga anak. Kaya sa akin, pwede ako magsalita ng mga malamang-lamang ay hindi rin magustuhan ni Katunying dahil dun sa issue na nakakasangkutan niya or nasasangkutan niya. Pero ito po ay labanan lang ng issues. Wala pong personalan at yun na nga sinasabi natin, wag na po natin idamay yung mga taong walang kinalaman dito sa ginawang issue or sa ginawang mga pananalita ni Katunying. Marami na siguro
alam sa inyo tungkol dito sa inilabas ni Katunying na balita tungkol daw doon sa sinasabi niyang ito pa lang si Senator Risa Ontiveros ay meron ding malaking insertion diyan sa budget na ginawa for 2025. At sinasabi niya na may hawak siyang dokumento tungkol dyan at alam naman natin na ang salitang insertion sa mga panahon na ito, pagdating dyan sa budget sa Senado, pag pinag-usapan ng salitang insertion, particularly sa BICAM, Bicameral Conference Committee, na kung saan, dyan nga nagre-reconcile, dyan nila supposed to be inaayos yung mga budget na proposed ng lower house at proposed ng Senado, ng upper house. At proposal na galing sa DBM na galing naman sa Malacanang. Ngayon, ang sinasabi nga natin, itong paggamit ng salitang insertion, bagamat sinasabi nga ng maraming senador na wala naman talagang salitang insertion. Pagdating talaga, kung iintindihin natin kung ano yung batas, kung ano yung rules and regulation na ginagamit ng Senado at ginagamit ng lower house sa pag-prepare ng budget. Instead, ang tamang paggamit yan ay yung sinasabing amendments. Kaya lang, dahil nga sa pagtakbo ng mahabang panahon na malamang-lamang yung intention talaga na mag-insert ng budget dyan, bukod dun sa salitang amendments, ginagamit siguro itong salitang ito ng mga politiko na rin na gumawa ng mga pagsingit-singit sa budget para sa kanilang mga pangsariling purpose or pangsariling kapakanan. Kaya nabuhay at ginamit ang salitang insertion na ngayon ay nagkakaroon na nga ng masamang connotation. Pag sinabi mong insertion, hindi na po maganda ang dating ng salitang yan sa mga mamamayang Pilipino. Whether yung nasa pinakamataas na antas, nasa gitna, yung mga middle income people, or doon sa mga laylayan. Pag nakarinig ang mga tao ng salitang insertion, masama po ang dating. May masamang connotation. Now, having said that, yung sinasabi ni Anthony Taberna na pati pala itong si Risa Ontiveros ay merong insertion. At yun na nga, nagkaroon na ng matinding sagutan dito na hindi maganda at nadamay na nga ang pamilya ni itong si Katunying doon sa mga basher na hindi pinatawad pati yung mga anak niya, binabash. Na sinasabi naman natin na hanggat maaari, tayo bilang Kristiyano, bilang magulang na rin, sana mga kapatid, mga kababayan, iwasan po natin yan. Pag-usapan natin itong pagkakamali, kung meron man pagkakamali itong si Anthony Taberna, pero arbor na po natin yung pamilya niya. Huwag na po natin idamay bilang mga Kristiyano. Pero hindi ko sinasabing kaya kong pagbigyan itong si Anthony Taberna doon sa kanyang pagkakamali na hindi tayo mag-criticize, na hindi tayo iimik, hindi tayo magsasalita. Ang mali ay mali. Of course, sinasabi ni Anthony Taberna na walang mali doon sa sinabi niya. Wala daw mali doon sa kanyang sinabi na diniscuss nilang dalawa ni Jerry Baha doon sa programa nila sa DCRH, doon sa 2x2, na incidentally, malaman nyo lang, mas madalas akong nakikinig at nanonood ng palabas na yan. More than yung iba pang mga channels. Mas nag-i-enjoy ako dyan, sa totoo lang. Itong si Anthony Taberna ay isa sa mga hinahangaan kong media person. At natutuwa ako sa tandem nilang dalawa ni Jerry Baha.
Until itong issue na to ay lumitaw, ay medyo nagkaroon ako ng question dito sa integrity nitong si Anthony Taberna. Again, uulitin ko, tagahanga ako nitong si Anthony Taberna. Ni Katunying, natural yung kanilang pag-handle ng programa, silang dalawa na Jerry, at ang ganda ng tambalan nila. Matutuwa ka pag nakikinig ka sa kanila. Dahil hindi normal or hindi standard na pagdi-deliver ang kanilang ginagawang pagbabalita. Nasasamahan nila ng konting komedya na may enjoy ng taong bayan. At sila ay nagdi-deliver ng balita, ng mga issues na angkop na pangmasa. Yan po, itong Anthony Taberna at si Jerry Baha. Kaya nga sinasabi ko, itong nangyari na issue against Risa Ontiveros ay hindi ko naman pwedeng palagpasin nang hindi tayo magko-comment. Kasi nga, lumabas na, nagsalita na itong si Anthony Taberna dahil binabanata na nga pati pamilya niya. At sinasabi niya na medyo may hinanakit na talaga kay Risa Ontiveros. Pati kay Congresswoman Laila de Lima at kay Chel Jokno. Dahil malamang-lamang, ang assumption niya, mga supporters nila Risa Ontiveros, nila Congresswoman Laila de Lima at Congressman Chel Jokno ang bumabanat sa kanya. Ngayon, naninindigan si Anthony Taberna na walang mali doon sa kanyang ginawang paglalabas ng kanyang issue tungkol dito sa insertion. Bagamat, sinasabi niya nga, binabalik niya ang issue na yan, na binabaliktad niya, sinasabi niyang walang masama sa insertions. Nung binabanata na siya ng mga bashers, nangatwira na siya na sinasabi niyang hindi niya sinasabing masama ang insertion. Walang masama sa insertions, lalong-lalo na kung ikaw naman ay nag-insert para sa project talaga at hindi mo ginawan ng paraan yan para magkaroon ka ng command kung sino ang magiging contractor. At pinakamasama sa lahat, ang sinasabi niya, kung ikaw ay nangungumisyon diyan sa mga insertions na yan. Ang sinagot kasi dito ni Senator Risa Ontiveros ay talagang head-on. Sinabi niya, wala akong insertion sa BICAM at lalong wala akong insertion sa yung mga tinatawag na unprogrammed funds or budget. Sinasabi niya na totoo naman. At sinabi niya nga na hindi siya pumirma diyan sa 2025 budget na yan dahil siguro nga marami pa siyang nakita na hindi dapat ma-approvean. So, nangangahulugan talaga na itong si Senator Risa Ontiveros ay hindi mo maki-question integrity pagdating diyan sa mga insertions na yan. Ang masama nga lang dito, ang pagkakadeliver ng salita ni Anthony Taberna. Bagamat sinasabi niya na walang masama, paulit-ulit siya, walang masama sa insertions. Lalong-lalo na kung hindi ka nakaalam kung sino ang magiging contractor ng mga project na yan, kung sino ang maggagawa ng project na yan, at lalong-lalo na kung hindi ka nangumisyon. Paulit-ulit po yun. Tama po yun eh. Tama ang salita niya tungkol doon. Pero, Katunying, may mali siya po ang pagdi-deliver nyo ng balita na yan. May mali siya. Naandyan nyo kasi sa programa mo, sa programa ninyo ni Jerry Baha, iba ang dating ng pananalita mo tungkol sa insertion. Ito, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million na sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Kambatsero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa iyo, Kumbatsero. Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, Kumbatsero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado?
Yung bike, pagkatapos ng yung BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, ira-ratify. oo. Dalawa silang hindi bumoto eh. Oo. Si Senator Risa, saka si Senator Coco Pimentel, pareho Dalawang opposition. nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala Baka- na meron siyang insertion. Baka ang Na flood control ha. na flood control. Oo. Baka iniisip niya hindi ano lang to. Yun ang ceremonial function lang ng Oo. opposition. Ganon? Baka Parang ganon. ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang yun nga eh. Hindi kaya may ibang nagparking din kay Yun eh. Senator Risa? Wala naman siyang garahe eh. Yung paulit-ulit mo sinasabing, hindi ako makapaniwala eh. Hindi ako makapaniwala na itong si Senator Risa Ontiveros ay merong insertion. Katunying, bagamat ako ay hindi nagtapos ng mass communication, hindi ako nag-aral ng mga katulad na pinag-aralan ninyo para maging media personality. Hindi po ako media man. Pero ako po ay tumanda na sa mundong ito na marunong makihalubilo, marunong makipag-usap, at alam ko ang nilalaman at ang intensyon ng isip ng mga kausap ko. Naiintindihan natin kung merong iniisip na masama, kung may idinideliver na hindi kaaya-aya ang sinasabi ng isang tao para sa isang tao. Alam mo kung maganda ang intensyon ng tao or hindi maganda at may mga kargang mali siya. Alam po natin yan. At alam ko, hindi naman kayang pag-aralan sa eskwelahan yan. Kayo, meron kayong formal training para maging journalist. Pero, ang pakikipagkapwa-tao, pakikiharap sa tao, natural po sa atin yan. Lalo na kung isa kang critical thinker. Marunong kang mag-analyze ng tao, alam mo kung ang tao nakaharap mo ay may masamang intensyon sa'yo o nagsasabi ng pawang katotohanan na ikabubuti mo. Alam po natin yan. Again, hindi ako journalist, hindi ako nag-aral, wala akong formal education para maging journalist. Pero tumanda ako sa mundong ito na alam ko ang taong nakikita kong nagsasalita at nakakausap kung siya ay may masamang intensyon, may mali siya sa mga sinasabi niya, o kung ang taong ito ay talagang honest to goodness na mabuti ang mga lumalabas sa bibig. Katunying, malaki ang paghanga ko sa inyo. At sinasabi ko nga, ako'y sumusubaybay sa programa nyo. Pero yung pagkakadeliver mo, at bago ko tuluyan, sasabihin ko pala, hindi ako tagahanga, hindi ako talagang supporter nitong si Senator Risa Ontiveros. Bagamat humahanga ako sa kanya, lalong-lalo na yung mga ginagawa niyang investigasyon ng karaan. Yung kay Lucky Buloy at yung kay sino itong isang pa, yung Agila-Agila na yan, yung may mga kulto rin. Tagahanga ako niyan. Although hindi ako exactly na talagang isang supporter na sinasabing pwedeng-pwede na ito si Senator Risa Ontiveros na maging presidente. Hindi po ako ganun katindi na sumuporta or hindi ganun katindi ang pagsuporta ko kay Senator Risa Ontiveros. Pero sasabihin ko, isa siya sa mga dapat natin i-consider later on kung magkakaroon ng presidential election. Pero I'm not 100% sure kung talagang siya na ang iboboto ko for president come 2028. Kung siya man ay tatakbo. So yan, itutuloy natin. Yung mga pagsasalita mo, Katunying, tungkol dito sa pagdi-deliver mo ng salita about insertion, kargado po ng mali siya. Yes, Katunying. Malamang-lamang, hindi natin sure, baka hindi mo nakikita ang sarili mo na ganyan ang pagdadala mo or na ganyan ang pagsasalita mo. Hindi ko alam, baka hindi mo siya nakikita or dahil dito sa nangyayaring pangbabash sa buong pamilya mo, ay dumidepensa ka na lang. Dinidepensahan mo na lang ang pamilya mo, ang sarili mo, at pinaninindigan mo na walang masamang
intensyon, walang masamang karga yung pananalita mo. Pero halatang halata. Doon sa programa mo, kitang-kita na ang tono ng pananalita mo ay masama ang dating. Masama ang meaning ng insertion sa'yo. Binago mo na lang nung kayo ay binabash na. Kinonsulta ko ang AI. Anong comment niya tungkol dito? Magdi-deliver ka ng isang salita na malapit sa katotohanan pero kargado ng mali siya. Sabi niya, a comment with correct message but a malicious delivery could be called spiteful, mean-spirited, or malicious critic. The core comment may be true, but it is delivered with ill will, intended to cause harm or distress, rather than to be constructive. Yan po ang sinasabi ni AI. Ano yung spiteful? This implies a desire to inflict harm or annoyance. Na yun na nga ang nangyayari kay Senator Risa Ontiveros. Kasi yung pagdi-deliver mo, may karga to inflict harm doon sa person na pinatutungkulan mo. Pero, sinasabi nga rito, medyo may katotohanan ng binabalita mo. Mean-spirited. This directly highlights the ill will and cruelty in the delivery. Yan, no? Mayroon na talagang sinasabi na rito, hina-highlight yung ill will, yung masamang intensyon at yung pagiging malupit doon sa pagdi-deliver ng iyong mga sinasabi. Even if the content is factually sound. Kahit na nga daw medyo malapit sa katotohanan Medyo may katotohanan yung binabalita mo, pero ang pagkaka-deliver mo kasi nakakasakit. May laman siya, may mali siya na para bang napakamali nung ginawa ng tao. Ano yung malicious critic? This is a more formal way to describe it, emphasizing both intentionality to cause harm, malice, and form of the message critic. Sinasabi na nga rito, yung pagkaka-deliver mo, yung pagkaka-describe mo doon sa tao, doon sa ginawa ng tao, talagang emphasized yung iyong intensyon na makasakit at magkaroon ka ng malisya. Yung mga nakakarinig, magkakaroon ng malisya doon sa pagkaka-deliver mo. Ganun na ganun po ang sinasabi ni AI. Tulad ng mga idea na sinasabi ko na katunying, based on my experience, based doon sa nakita ko sa'yo, yung pagdi-deliver mo, kinargahan mo ng malisya. Maaaring tama ka, may record kang hawak, may papeles ka, may dokumento ka, hindi natin hindi natin kayang pasubalian yon. Pero hindi mo rin kayang pasubalian na yung pagkaka-deliver mo ng balita, kinargahan mo ng malisya na nakasakit ng tao. Yung naramdaman ng tao na nasaktan siya, hindi mo rin kayang tanggalin sa kanya yon. Right niya yon. Naramdaman niya yon. Masakit yon. Kasi karapatan niyang masaktan dahil may narinig siyang hindi tama. Kung lahat ng pagkaka-deliver mo doon sa programa mo ay walang malisya at hindi masakit ang dating, hindi magre-react ang tao Hindi magre-react sa Senator Ontiveros. Kaya siya nagre-react, nilagyan mo ng kulay, nilagyan mo ng malisya yung pagkaka-deliver mo. Kaya nga, whether tama o mali si Senator Risa Ontiveros, whether tama o mali ka, talagang nilagyan mo ng malisya yung balita na inilalabas mo. Again, hindi ko sinasabing 100%
mali yung mga binalita mo. At hindi ko rin sinasabi na 100% tama si Senator Risa Ontiveros. Pero yung naramdaman niyang pain, naramdaman niyang sakit, yung annoyance, yung anxiety, yung malisya na nanggaling sa'yo sa hindi tamang pagdi-deliver ng pananalita, karapatan niya yon. Karapatan niya yon. Kung nasaktan siya at nasaktan yung mga supporters niya na ngayon ay binibueltahan ka, yun po ang talagang magiging reaksyon ng mga mamamayang Pilipino na nasaktan dahil sa mga narinig sa'yo na alam nilang hindi ganon yung kanilang ina-idolize na tao, na kanilang sinusuportahan na senador. Karapatan nila yan. Ang hindi ko lang gusto rito, again, ulitin ko mga kapatid, mga kababayan, wag na po natin idamay yung mga taong walang kinalaman dito. Yung pamilya ni Katunying, wag na natin sila idamay. Pero, yung sinabi ni Katunying, may karapatan po tayong bakbakan siya rito. Isa siyang journalist, isa siyang media personality na dapat managot kung siya ay may mga nasasabing at kung meron siya mga nasasabi at nagagawang pagkakamali. Dahil buong mamamayang Pilipino po ang nakikinig at nakakarinig ng mga sinasabi niya. Whether tama o mali, yan ay siya ang answerable dyan sa ating mga mamamayang Pilipino. May karapatan po tayong sabihin sa kanya na siya ay mali. Hanggang dyan na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo. Share po din natin itong video na to nang makarating ito kay Katunying. Malaman niya na hindi talaga natin nagustuhan ang kanyang pagdi-deliver ng mga pananalita tungkol dito sa issue about insertions na sinasabi niya na sangkot itong si Senator Risa Ontiveros. Hindi lang tama ang delivery at may kargang mali siya, kaya ang tao ay nagre-react sa'yo. Katunying. Tulungan niyo po ako through your subscriptions, sa inyong comments, sa inyong pag-share ng ating video para lumaki ang ating community dito sa aking munting channel. Again, thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli. Gone now as far as I can tell.